Nasaksihan ko ang malupit na pagtrato ng ate ko sa aming mga magulang. Ngunit nang pinagsabihan ko si ate, kunin ko na daw sila. Pero humindi ako dahil sa Dear Apevine. Hindi ko alam kung masama ba akong anak dahil hindi ko kayang panindigan ang aking mga magulang. Pakitago na lang ako sa pangalang Rochelle. May asawa ko at 3 anak. Nakatira sa isang probinsya, may simpleng pamumuhay. 2 linggo akong nanatili sa bahay na ipinatayo ng aking ate sa bayan ng aming probinsya. Dalaga pa siya at siya ang may magandang buhay sa aming 4 na magkakapatid, kaya kinuha niya sina mama at papa upang doon na manirahan. Akala ko ay magiging maayos at masaya ang kanilang pamamalagi doon. Ngunit laking gulat ko sa aking nakita. Sa loob ng bahay na iyon, tila may 2 magkaibang mundo. Ang mga aso at pusang kanyang inaalagaan ay parang mga prinsipe at prinsesa. Hinahaplos, nilalambing at binibigyan ng masasarap na pagkain. Kapag sila ay may sakit o hindi maayos ang pakiramdam, agad siyang nag-aalala at gumagastos ng malaki para sa kanila. Ngunit ibang-iba ang trato niya kina mama at papa. Wala silang pahinga. Si mama ang gumagawa ng halos lahat ng gawaing bahay, nagluluto, naglilinis, naglalaba. Si papa naman ang inatasang mag-alaga sa mga hayop. Siya ang nagpapakain, naglilinis ng kanilang kinalalagyan at nagpapaligo sa kanila. At kapag may pagkukulang kahit kaunti lang, ang galit at sigaw ni ate ay agad sumasabog. Kapag naamoy niyang medyo mabaho ang mga aso, at minsan pa ay hindi sila. Mas mahigpit pa ang kanyang pag-uutos kaysa sa amo sa kanyang mga utusan. Hindi ko ito matiis. Kinausap ko si ate ng maayos at sinabing mali ang kanyang ginagawa, na ang mga magulang namin ay dapat igalang at alagaan, hindi pagsilbihan na parang alipin. Ngunit sarado ang kanyang isip. Ang sagot lang niya sa akin, kung ayaw mo sa trato ko, sige ikaw na ang kumuha sa kanila. Napayuko ako. Nais ko sanang gawin iyon, ngunit alam kong wala akong sapat na kakayahan. Mayroon akong 3 anak, at ang asawa ko ay tricycle driver lamang. Mahirap ang aming buhay, at nandoon pa nga ako sa bahay niya, upang manghiram ng pera para sa aming pangangailangan. Siya lang ang may kakayahang magbigay ng tulong sa amin. Ngunit tulong na dapat bayaran, dahil isang pagkakamali mo lang, pumalya ka sa pagbabayad, at may malaki din interest ito. Hindi ka na nakakaulit muli. Ngunit habang nakatingin kina mama at papa na tahimik lang at nagtitiis, kumugulo ang isip ko. Bakit ganito? Bakit mas mahalaga pa sa kanya ang mga hayop kaysa sa taong nagpalaki, nag-aruga at nagbigay ng buhay sa amin? Nandito ako walang magawa, nakikita ang paghihirap nila, at pakiramdam ko ay parang nakadena. Ako sa kahirapan habang ang aking mga magulang ay nagtitiis sa sarili nilang anak. Isang masakit na katotohanan na minsan, ang yaman ay kayang magbago ng puso, at ang pagmamahal ay napapalitan ng maling pagtingin, at sa kasamaang palad, ang mga naghirap para sa amin ang siyang nagdurusa ngayon. Sana lang, dumating yung panahon na makaya ko na makuha sila para naman maging panatag sila at makapagpahinga ng maayos. Bilang anak, nasasaktan talaga ako para sa aking mga magulang